Hello guys, welcome back to my channel, and today ang pagpapraktisan naman natin is about sa VGA PNP ng Icafe8. So before tayo mag-start guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na baguhan lang din ako sa ganitong diskless platform. Ang gamit ko talaga is yung NXD 7.5, NXD8. Pareho silang diskless software, kaya lang guys, magkaiba sila kung paano mag-install ng games. Dito sa Icafe8 or sa CCU, sa server na yung pag-install ng games. Hindi kagaya sa NXD, sa client yung pag-install ng mga games. Pero mostly naman sa mga games, umaandar naman yan kahit copy-paste mo lang yan. Okay? Kaya lang, may mga games kasi kagaya ng mga Fortnite, kailangan mo talagang install yan. Pero guys, marami namang mga nag-share sa mga Facebook group about sa mga ganitong issue. Okay? So guys, kung may mga question kayo minsan na hindi ko nasasagot, kayo na yung bahala magpasensya. Sineshare ko lang kasi yung mga natutunan ko this past few weeks. Kasi nga guys, ngayong lockdown, ito talaga yung magandang time na pag-aralan natin yung iba't ibang klaseng diskless software. Para guys, malaman natin kung ano talaga yung swak sa panlasa nyo. Okay guys? Sige, start na tayo. So guys, ito pa rin naman yung diskless server ko na ginamit nung last tutorial natin. So makita nyo, ma-under pa rin naman siya. First step guys, kailangan makasecure tayo ng legit key na i-input dito para maka-download tayo ng VGA PNP. Paano yon? Kagaya lang din ng step na ginawa natin sa CCU guys. Pupunta tayo ng icafe8.com. So guys, once hindi automatic na translate ng Google Chrome yung site, tandaan nyo lang guys yung bar na to, yung pangalawang bar. Okay? Click nyo lang guys. Then yan guys, lalabas kasi yan sa Google Chrome na kung automatic niya bang i-translate yung website. Kasi nga guys, nakikita niya na Chinese yung language. Click mo lang yung English. So guys, dito makikita mo sa bandang kanan na meron nakalagay na pre-registration. Click mo lang yan guys. So dito guys, lalagay natin yung pangalan ng internet cafe nyo or yung PisoNet nyo. Walang space dapat guys. Kahit lagay mo dyan Manila. Then yung phone number guys, kagaya lang din yung ginawa natin sa CCU. Hanap kayo ng phone number dito sa link na binigay ko. Minsan guys, may mga hindi umaandar. So, kayo na bahala yung maghanap. Kasi marami namang number dito guys. Pag kinilik mo yung China. And guys, marami namang number dyan. So kayo na bahala guys yung mag-test kung alin yung umaandar. Mga ganito yung hanapin nyo guys, yung may mga 36 seconds. Ibig sabihin guys, active yung ganitong number. Yan, 54 seconds. Then gagawin natin guys, kakopy natin to. Click nyo lang yung number. Phone number copied. Then ipipaste natin dito. Then, tatanggalin lang natin yung +86 kagaya nung dun sa CC. Then, password guys, kayo na bahala. Pero guys, take note nyo yung password nyo. Then, re-enter yung password. Then yung CAPTCHA. Then guys, pag click nyo dito, abang-abang kayo dito sa
message dito. Click nyo lang yung update message. Okay? Click natin to. Then guys, yan, mag-count siya ng 1 minute. So, gagawin natin guys, update lang natin to. Ito, 7 seconds ago guys, ay lumabas. Check natin kung tama. Punta tayo ng Google Translate. Yan, tama ito guys yung pag nakita nyo itong company na to. So, kakopy nyo lang guys yung 4 digits. Then guys, ipipaste nyo lang dito. Ayan guys, wala pang 1 minute. Dumating na agad yung message. Then yan guys, congratulations. Meron ka ng key na pwedeng gamitin sa VGA PNP. Then gagawin lang natin guys is take note yung number na yan or pwede mong i-login. Take note nyo na itong number na to, save nyo na. And yung password nyo, dapat tandaan nyo. Okay. Then, next step natin guys is pupunta tayo ng server natin. So, yung server na to guys, ito yung server na ginawa natin nung nakaraan. Okay. So, next step guys is click natin to, itong button na to. Then, click natin yung manage account. Then guys, yung number na tinake note nyo. So, type natin dito. 111. Okay lang, pakita ko sa inyo to kasi nga guys, may password naman to. Then after guys, click natin yung OK. Then guys, antayin nyo lang na makakonect siya. Okay guys? Ayan guys, connected na. Nabago na yung key natin dito. And yung VIP key guys, ang nakalagay dyan is expired. Pero okay lang yan guys. Okay? So guys, dito sa basic settings, dapat nakalagay yan dito sa optical fiber. Then, naka-enable yung P2P. Okay? Then guys, check nyo dito sa game manage. Then, internet cafe are downloading. Kung makikita nyo guys, may dina-download siyang mga file. Yung ibang files kasi guys, may mga na-download na ako before pa natin ginawa tong tutorial na to. Mga 4 yung ida-download ng Icafe8. So, medyo matagal-tagal yung pag-download na yan. So, after na-download, next step tayo. Okay guys? Siguro guys, para mas madali, tapusin ko na lang tong video na to. Gawa na lang tayo ng part 2 kung paano yung pag-configure. Okay? Para mas madali yung pag-upload ko. Kasi nga guys, gaya ng sinasabi ko sa inyo, hindi ganun kabilis yung internet ko ngayon dito. Okay guys? Sige guys, see you sa part 2.